Ang sabi nila, kaya kang ipagtanggol ito hanggang 3 araw. True yun. It's actually made from gingo o beans from Misamis Oriental, o diba? So, kapag gusto mo magising, pag gusto mo mabuhayan, this is your go-to. Matapang siya, yung tipong kaya kang ipaglaban. I like it. I must say, nasa infancy tayo, pero papunta na tayo doon. So, there's a lot of coffee roasters na rin dito sa Pilipinas na kagaya ko, na mga independent, na nagsusupply ng local coffees. Kami, as a coffee roasters, dapat binibigay namin yung transparency sa mga Pilipino, sa mga drinkers, kung ano yung coffee, saan galing, hindi lang yung brand namin, pati yung farmers dapat ipakilala namin. Kapag nagkikinilo kayo, once na na-ready nyo na yung flavor or yung timpla nung suka ninyo, it's best na ilagay nyo na kaagad yung isda. Sabihin ka? I-toss ko na lang muna lahat. Okay. Pag kailangan, alam ko sa tayo. Yan. Yung Sour kanina. Sour cream. Mustard. Once na nakuha na natin yung consistency. Once na nakuha na natin yung consistency ng sauce na gusto natin, for me, ito yung perfect. Ayun na naman. Gugulo ka na naman eh. Siyempre. Ano to? Beef stroganoff. Kailangan ba buo? Hindi naman, kahit tikman mo lang. Paano ba hatiin mo ba? Ayan na, tinatapos na. Ay, hindi pwede mo kunin buo. Kasi nasisira, aluwag yung battery holder ng kanina. Rate mo na lang 1 to 10. Sarap. Parang 10. Malambot yung beef, tapos sakto na yung luto ng pastats. Masarap yung sauce, hindi masyado maalat. Creamy. Yo. Halo-halo tayo. Ito. Beef stroganoff. Ha? Sarap to ah. Sige ma'am, paglagay. Lasa. Paalis ako muna. Dami pa yan ha? Ha? Marami pa syempre. Basta kainan. Tapos kwento mo yung lasa. Yung lasa, charot. Joke lang, chef. Masarap kasi chef, pagod ako eh. Galing akong... Yung beef tingnan mo. Beef. Sabi mo na masarap eh, na si chef. Masarap. Sabi niya chef. Palapit na daw si chef, sabi daw niya masarap. Ang lasang nagdadala sa atin ng kilig at nagpapakilala ng ating mga likas yaman sa buong daigdig. Yan ang asim. Talagang vinegar and sour fruits. The asim, the acidity is the most dominant flavor in Philippine cuisine in general. Kasi number one, vinegar is the most, you can say, accessible ingredient. At the same time, pangsawsawan. It's a given that anything cooked in vinegar will prolong the shelf life. Gives it a new
dimension. Dito sa Pilipinas, suka ang pangunahin nating pangpaasim sa pagkain. At talaga namang binubuhay nito ang ekonomiya sa bansa, lalo pat sagana tayo sa iba't ibang pagkukunan nito. Ang mga taga Bulacan, merong nipapam. Tapos type ko na po yan, pwede na po nating sabitan yan ng Bukas pa. container. Bakit bukas, po? Bukas pa ng umaga. Kasi kung minsan, may kasi yung mapaitan. Yung una, okay. Pagka gaya na yan, nakakuha ko na yan, diretso na sa tapayan na yan. Doon Amoy paraiso. Ang mga taga Laguna, gumagawa naman ng suka mula sa niyog. Dito po namin pine-ferment ang suka. Ito po ang aming fermentation. After po nito, yan, mga 2 to 3 weeks, kailangan po yan, minsan papaarawin para umasim siya. Mula dito, tsaka na po ipapasteurize para maalis ang germs at kung ano mga ano-ano dyan. Pagkatapos nun, ipapalamigin na siya at tsaka pwede nang i-bottle. Samantala, pinanindigan naman ng Davao ang pagiging largest producer ng coconut sa bansa. In fact, meron pa silang isang buong isla na sagana sa likas yaman na ito. At naging sustainable tourist attraction pa. So basically, this is the only area that na pwede kami mag-harvest. This is for the safety and security for our guests. Pero ito lang yung parang showroom nyo, ma'am. Pero marami pa kayong area na pinagkukuhanan. Yes, correct. Thank you so much, Kuya Canyon. So Chef, we will let you try our freshly harvested tuba. Cheers, cheers. Cheers. Grabe yung tamis. Yeah. Grabe. Kung gusto mong mangibabaw ang asim sa putahing ihahain mo, kinilaw ang tunay na mag-aangat sa lasang ito. So we're just gonna add in ginger then, of course. I'll have thinly sliced and I will actually finely chop this. Yung chopped onions and ginger natin, we're just gonna put it in to our acid o yung ating vinegar to infuse lang para magsama-sama yung flavors nila dyan. Then we're just gonna season this with some salt, white pepper, gonna cut this in portion. And kapag nakikinilaw kayo, once na na-ready nyo na yung flavor or yung timpla nung suka ninyo, it's best na ilagay nyo na kaagad yung isda. There would be a reaction na mangyayari that would somehow give us ng parang output or end product na para na rin siyang niluto. And yung parang pinaka-garnish na rin natin yung ating green chilies and of course, red chilies. Sa kanyang restaurant sa Pampanga, ipinakita sa atin ni Sir Cloud kung paano magluto ng sisig matuwa. Ito basically parang maskara, so nandun yung tenga. Importante yung tenga kasi, the ears, no? Kasama yung nguso, hanggang yung nguso. So that means the whole maskara. Pagkukuluin to, palalambutin. This is called the eardrums. Importante yung layering of skin, fat, and meat. Andun yun. So hindi lang pan. And tutuusin, ito yung cartilage, ito yung puti-puti. That's where the collagen comes from. The usual thing, sibuyas, asin, paminta, tapos bay leaf. And the secret ingredient in boiling the pig's ears, pineapple juice. Sibuyas, konting asin, sili, paminta, suka. Asin generous, swimming in vinegar. Tapos ako, lalagyan ko konting kalamansi. Ganda pare.
Gusto mo ba? Sige. Paano ilalagay? Pag tinatanong daw niya, parang sinasabi niya, sa Pilipinas, baboy, ganyan. Tapos may nagsabi doon sa kanya, sa amin, kuneho. Tapos tinuro sa kanya yung recipe. Hello Food Explorers! Andito tayo ngayon sa Esmeralda Farm dito sa Liliw, Laguna. At ito lang naman ang backdrop natin ngayon. Ang ating bundok Cristobal. At yan, nakikita natin yung malawak na kalupaan. Inspiring. Solid na food adventure na naman to. Amoy lola ka, kahit naligo mo na yung buhok mo, amoy ano pa siya. So guys, ito yung dahon ng ashitaba. Kadalasan to makikita ninyo ng mga chinatsa-atsaan natin. Pero alam nyo ba na nasa family ito ng carrots? So yung lasa nito is actually para rin siyang parsley. So meron din siyang culinary applications. Yun yung gagawin natin ngayon dito sa farm to table. Okay, standby! Standby! Cameras rolling. 3, 2, and... Hi Food Explorers! Ito ang nangyayari kapag maramihan yung gagawin. Siyempre kailangan natin ng rest back. Andito yung ating mga chefs. Chef Jonah, Chef Andrew. Yan yung mga nagpapabilis at nagpapagaan ng buhay ko dito. Teka lang malinitan. Yan pa lang din. Malinitan? Okay lang yan. Ginawa akin yan. Yung wire fan. So ano ba kailangan mo, chef? Pan na may water? 1-0. Uy! Hindi masarap, no? Ha? Hindi masarap. Ha? Sarap ng suka. Sarap ng suka. Macho. Dito ka. Noong 1900s, isang Japanese scientist ang nagpakilala sa fifth basic taste na tinawag niyang umami o savoriness sa Ingles. Kahit wala pa itong opisyal na pangalan, pamilyar na ang mga Pinoy sa lasa ng linamnam. At ang ating local cuisine, may exciting variety of food na talaga namang nagpapakilala sa flavor na ito. Isa na dyan ang queso. And when it comes to elevating the Filipino cheese, maaasahan natin dyan si Miss Olive Puentespina. I started in 2005 in my kitchen, not knowing where it would go or it would lead. No, I was just having fun. My first cheese was feta. Ang umami experience, damang-dama rin sa tuwing may seafood na nakahain sa mesa. So once na nahimay na natin yung pinaka-meat mismo, pwede na nating i-mix yung iba pa nating ingredients. So we have here our chopped onions. Parang pinaka-extender na lang din natin yung ating boiled sweet potato.